Anim na panukala ang tinutukan ng Committee on Higher and Technical Education sa pagdinig ngayong araw. Ang mga ito pawang nakatuon sa pagkakaroon ng isang institusyon para sa mga nais na maging marino. Mula sa Batasang Pambansa, si Julian Bunag live. Julian! Princess, sa muling pagsalang ng Committee on Higher and Technical Education sa pagdinig, pinagtuunan ng komite ang mga panukalang batas na naglalayong pag-isahin at palakasin ang mga institusyong may kaugnayan sa maritime education sa bansa. Ilan sa mga tinalakay ng komite ang House Bills No. 1240 at 1593 na nag-aata sa Philippine Merchant Marine Academy o PMMA na tumatanggap ng hindi bababa sa isang kadete mula sa bawat congressional district sa bawat school year bilang bahagi ng freshman class. Ang tatlong panukalang batas na ito naman ay nakatuon sa mas pinalawak na reforma sa PMMA kabilang ang pagpapalit ng pangalan bilang Philippine National Maritime Academy o PMMA, pagpapalawak ng mandato, academic offerings at pag-aayos ng composition ng governing board ng institusyon. Isa rin sa mga binusisi ng komite ang House Bill No. 1061 ni Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo na naglalayo i-convert ang PMMA bilang Philippine National Maritime Academy. Bilang may akda ng panukala, inihayag ni Representative Macapagal Arroyo ang kanyang pag-aalala sa nakatakdang pagtatayo ng Philippine Coast Guard ng sarili nitong academy dahil layo ng panukalang batas na mapag-isa sa iisang institusyon ng pagsasanay para sa Merchant Marine, Navy at Coast Guard. And I'm saying this because as an author of the measure, my intention was to include, to make PMMA feed all the institutions that travel on the sea, the Navy, the Merchant Marine, and the Coast Guard. So the Navy, the Marine, the Merchant ships, and the Coast Guard. So that's why I was asking about your plan to establish your own academy. That would be, and we want the government to be as lean and mean as possible. So it would be difficult to have two academies. And then you will be starting from scratch. Giit naman ang kinatawan ng Philippine Coast Guard. As of now, ma'am, the development of the site itself has already been undertaken in Bicol. There was already an appropriation for the budget. We are just waiting for the secondary budget that's going to be funded to the Coast Guard. What is the legal document that mandates you to put up an academy? It's actually embedded in Republic Act 9993, ma'am. Princess, ng ayunan din ni Committee Vice Chairperson Steve Solon ang pananaw ni Representative Macapagal Arroyo na maaring kulangin ang demand ng mga mag-aaral kung magkakaroon ng tatlong magkakahiwalay na Maritime Academy sa bansa. Mula rito sa Kamara para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Julian Bunag, Congress News.